Pangulo, nung pinabigyan, hiningan po kayo ng report about sa Ghost Project. Natunugan nyo na ho na may mga problema na ganito po, yung mga coordinates, or wala kayong idea because you relied only on the information submitted to you by the district's engineers and regional directors. Then that's the report that you gave to the President. Kaya inanunsyo ng Pangulo na napakarami mga Ghost Project. Is this correct? Your Honor, Mr. Chair, of course, I relied on the data that was generated by our people in the department, especially the office of the late Undersecretary Cathy Cabral, especially the initial, the submitted data are actually from the consolidated data by the late Undersecretary Cabral. So, nandun po yung mga MIPS data. And I think, ang ano lang na Presidente nung nag-usap kami is actually the only potential ghost projects that I reported to him are those projects that were reported to me dito sa may Bulacan First Engineering District. Wala na pong iba. Have you informed the President na magkaiba yung MIPS coordinates at saka dun sa actual coordinates? Did you explain it to him? Yes, I think in our conversations, I told the President that some of these are locational, the MIPS are locational coordinates. But there is actually what we have as-stake coordinates, which is the basis of the contract in itself. But having said that, I assure that the President that it's still in the same area, yung project na yan. It's still in the same area. It cannot be in any other area, Mr. Chair. Because yung gagawin na yung kontrata, I think depende depende doon sa situation on the field that would warrant on the technical assessment on the field. This is where they're going to put up the as-stake project. All right, thank you, former Secretary Bunoan. Let me go now to Yusek Bisnar. Yusek Bisnar, when you found out na meron po mga ganitong mga inconsistencies, meron pong problema tayo sa mga coordinates. Na-inform po ba ang palasyo na, Mr. President, na-inform po ba ang Secretary Vince Dizon na may problema po tayo, na may mga ghost project na hindi naman talaga ghost, pero nagawa naman pala, nasa ibang lugar lang. Were they informed, the Secretary and the President? Si Secretary po na-inform na, and pina-finalize lang po yung report para po mapadala sa PMS and para po makorek yung sumbong sa Pangulo website, Your Honor. Ilan po sa tingin ninyo right now ang na wrong ang naibigay na coordinates? Kasi, Mr. Undersecretary, ang dami pong kinasuhan, ang dami pong contractor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan. Kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin. It's kind of unfair saying na ghost itong project. Lahat tuloy ng buong Pilipinas, ang tingin tuloy lahat ng projects ng DPWH last year are ghost projects. And when in fact, nandiyan naman pala, nagkamali lang ng pwesto. Dito pala sinasabi, wala dito, yung pala 1.2 kilometers or 1.9 kilometers, nandoon pala yung actual project. Na ano ang action ang ginawa ho ninyo? To rectify this? Hindi po maliit na problema ito, malaking problema po ito. Mr. Undersecretary, marami ho nakakulong ngayon. May mga ngayon pinapasampina, katakot-takot na sampinang inisyo ngayon ng Department of Justice para sagutin ng mga taong ito. What have you done so far? Can I Go answer ahead, po? Yusek Bernabe. Mr. Chair, just to set the record straight po, no, yun po mga naging subject of cases pending na before the
Ombudsman or Sandigan Bayan, ito po ay talagang mga ghost projects po. So aside from the issue na meron nga po mga wrong coordinates, meron pa rin po talagang ghost projects. So, are you telling me, is this the reason why, bakit nadidelay tayo? Dahil ito ba ang reason na dinodouble check ninyo kaya wala pa na-issue ng mga warrants of arrest sa ilang mga opisyal? Because of this, you want to double check it? Correct, Mr. Chair. No? Kaya po medyo it takes time to validate kasi nga po hindi porket yung initial validation done by the field na wala doon sa MIPS coordinates, we have to verify po kung wala po talagang nagawa. So that's why ito pong 421, it took us time to validate all these sites po to ensure na kapag po may kakasuhan for ghost, talaga pong ghost project. You said 421, di ba ilang libo po yung nabanggit na Pangulo na sa report niya ang ghost project? Are you saying itong 421 pala na validate ninyo na correctly na talagang ghost? Mr. Chair, yes po. Ito po yung listahan ng ICI. ICI po kasi talaga yung may initiative on this and we are just rendering them technical support po. Pero po yung 421 pa due po of course to limited manpower. Yun po ang kanila munang inuuna. And then afterwards po they will expand further doon po sa ibang mga suspected So ghosts. ongoing po ang inyong pag-check ngayon, pag-validate kung talagang ghost or ika nga nasa ibang pwesto lang, nasa ibang lugar lang na ilagay yung project or ilang meters ang layo or ilang kilometro ang layo doon sa MIPS sa coordinates. That is correct, Mr. Chair. Ilan pa po ang i-validate ho natin? We will defer po to the ICI to give us po yung schedule and to render the final report. But as we speak po, we understand that the 421 malapit na pong ma-finalize yung first batch po na yun. All right, thank you. Secretary Vida, DOJ, ano ang ginagawa ho ninyo ngayon? Kasi hindi ho kaya ang problema dito dahil mali po may mga narinig po natin sa DPWH na may mga wrong coordinates. Pina-check po sa NBI teams natin, AFP, PNP. Wala yung project pero move lang pala ng 1 to 2 kilometers away doon sa actual site na sinasabing dapat kasi MIPS coordinates pala yon, hindi talaga actual coordinates. Meron po ba kayong ginagawang counter-checking also, not just relying sa ICI, kundi mismong mga tao to make sure. Kasi nga naman po, marami ho tayong kakasuhan, marami ho tayong bibigyan ng warrant of arrest. What have you been doing so far dito po sa DOJ to make sure po na pabibigyan po ng hustisya ang lahat? Maraming salamat po, Senator. Sa kasalukuyan po, 14 po yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, pirasong ebidensya. Kaya po, ito po yung nakasalang na. 14 po na projects na sa amin pong, kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Dun sa iba po na 421 projects, hindi pa po kami kumbinsido na ghost projects sila at patuloy po kami nagkakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado siyang ghost project. Pero sa kasalukuyan po, tulad po yung sa 14 na yun po, yung 2 po nun, kasalang na po sa Sandigan Bayan. Yung, so 14, 2, yung 12, nakasalang po yung, sa isa pong batch, yung involved po yung Sims Construction Trading, may 3 kaso din po yun. Nakagayak na po na maglabas ang DOJ ng resolution para ipasa sa Office of the Ombudsman para timbangin kung ito'y aaproba ng Office of the Ombudsman. Sumunod po, may 6 na project din po na involve po ang Wawaw Construction at Top Notch Catalyst Builders na ito rin po ay tinuturing naming ghost projects. Ito po ay nakasalang pa ho sa PI, Preliminary Investigation. Tapos may 3 pa hong high-value cases na involving ang kinaso naman po na nakasalang na PI ay plunder po. Para po sa kaalaman ng lahat, ang PI po ay Preliminary Investigation. Ito po yung proseso
bago po magsampa ng information ang Office of the Ombudsman sa korte, either sa Sandigan Bayan o di kaya ay sa Regional Trial Court. Mr. Secretary, so naka-PI yung iba kaya wala pa mga warrant of arrest, pero are we expecting or are we going to expect na may mga warrants of arrest ilalabas soon to some officials pretty soon, at talaga ito ay final na po na talagang napatunayan na ito ay mga ghost projects, Mr. Secretary? Mr. Senator, opo, umaasa po kami. Tulad po ng mga nauna ho namin pahayag, ang paglalabas po ng arrest warrant ay isang judicial function. So ayaw po namin pangunahan ng korte ang Sandigan Bayan, pero kami po ay kumbinsido na pag nagsalang po kami ng information na inapruban ni Ombudsman, ito po ay makakatindig sa pag-aaral ng husgado para po ma-issuehan ng arrest warrant. Thank you. Let me get back to Yusek Bisnar. 421 cases, 14 pa lang po ang kumbinsido kayo na ghost project. 1,000 po yung na-file sa sumbong sa Pangulo. Kailan ho tayo matatapos nito? Baka tapos na po ang administrasyon na ito, itong mga kaso sa flood control, hindi pa natatapos, Undersecretary. Yun po talaga ang magiging sitwasyon natin po. Kasi as of today po, out of the 30,000 flood control projects from 2016 to 2025, out of the 30,000 flood control projects po from 2016 to 2025, ang na-inspect na po ng AFP, PNP is 10,238. Dahil po dito sa development po na to na most likely maling location ang napuntahan nila, then we have to restart over. Dito po sa 10,000 na validate nila, ang dineclare po nilang non-existent ngayon po is 252. So babalikan na naman po natin tong 252 na to or yung mga projects dito na hindi po kasama dyan sa 416, Your Honor. Mr. Chair, ang tanong ho natin kasi habang tumatagal po ito, magkakaroon ng idea yung mga tao na baka may tinatakpan ho tayo sa sobrang tagal. And I'm sure you've heard of the words or phrase na justice delayed is justice denied. Sa sobrang tagal po nito, ika nga, baka may mga maabsuelto, magkaaregluhan, dahil sa sobrang bagal ho. Are you satisfied or with this investigation going on sa baba ninyo? Your Honor, I would like to reiterate po yung nasabi na rin ni Yusek Bernabe kanina na ang DPWH po at this point is supporting yung effort po ng ICI, which is mandated na siya pong mag-lead ng investigation, Your Honor. Yusek, Secretary Vida, kayo ho ba satisfied kayo dito sa 421, 14 pa lang po ang sigurado na ghost project. Meron po tayong 30,000 plus na suspected ghost project. Opo. Baka tapos na ho yung termino ng administrasyon na ito. Ongoing pa ho investigation. Baka paano ko sa susunod administrasyon, hindi na po pag-uusapan ito. Di marami pong makakawala, marami pong malilibre, Mr. Chair. Opo. Mr. Senator, if I may suggest po, sana po ang DPWH at iba pa hong mga katulong ng DPWH sa pagbe-validate, maglabas na rin ng datos kung yung libo-libo hubang project, alin yung talagang hindi na ghost project. Para malimit ho natin yung universe. Tulad po yung nabanggit po kanina ni Secretary Bunoan, malaking input po sa amin yon. Na sa mga initial report sa kanya, lumalabas sa Region 3 lang. Diba? Yung mga unang bahagi. Para po mapaliit natin, para hindi ho tayo balik na balik sa libo-libo, kung makakapaglabas na ho ang ating mga kapatid sa kagawaran ng DPWH na, alimbawa po, 10,000, 9,800 dyan, sigurado na kami hindi ghost project. Di lumiit na po yung ating universe. Kasi limitado po ang resources ng government. Limitado rin po ang oras natin sa pag-asa ng ating mga kababayan na
na magkaroon nga ho ng solusyon. So what ang suggestion po ng inyong lingkod ay para mapaliit po natin. Let's if talaga pong validated na hindi siya ghost project, makapaglabas ho ng datos na hindi na talaga ghost project 'yon. Para makapag-concentrate po tayo sa case build-up dun sa talagang tinuturing nating ghost projects. So kayo din, Mr. Chair, ay nababagalan sa pangyayaring ito? Kayo po sa Department of Justice? Hindi naman po nababagalan. At batid po namin ang iba yung pagkilos po ng mga kapatid natin mula sa DPWH. Baka lang po yung idea na nailulutang sa publiko ay libo-libo pa ring project, pero batid na naman po sa datos na nakita na yung 9,000 mahigit ay hindi talaga ghost project. So aminin na natin sa publiko kung talagang hindi ghost project yon. Mag-concentrate na tayo ho para ho matumbok na ho natin kung sino yung dapat kasuhan, makapag-case build up, makapag-ipon na po tayo ng iba't ibang ebidensya pa ho. Tama po yun, Mr. Chair, and I agree with the Secretary of Justice, siguro, Department of Public Works and Highways, if we can submit a report kahit sa kanila lang muna na ito, we believe na hindi ito ghost project, ito ay ghost project. Kasi kawawa ho eh, ang dami hong nag-aantay, ang dami hong nakalagay sa media, nag-aantay na sabpina, napadalhan ng mga sabpina, pero wala pa rin pala because of that. Siyempre, kailangan natin siguro bilisan ho natin kasi ang taong bayan po ay nag-aantay din. Tingin tuloy baka hinuhukus-pokus na ng pamahalaan ng administrasyon na ito at maraming i-absuelto, may delay pala tayo sa investigasyon. Mr. Chair, we will comply po, no? Mr. Chair, for information lang po of the body also, as of date, we have already filed cases against 87 individuals. And habang po kami ay tumutuloy ng investigasyon, kapag po meron kami makita na substandard or ghost, we will continue to file cases po, no? Hanggang po kami ay tuloy-tuloy po itong aming investigasyon po. Okay, it seems po na hindi reliable ang MIPS coordinates at there are certain inconsistencies. Moving forward po, ano ang reforms ngayon ng DPWH para ma-ensure na isa na lang po ang coordinates ng MIPS at PCMA? Kasi po parang medyo magulo eh. I mean, meron tayong MIPS, merong ika nga para sa PCMA. Ano ho ba talaga? May paliwanag si Yusek Bisnar kasi nababago yung contour, yung ilog. Pero hindi ba pa pwedeng isa na lamang na coordinates? Kasi magulo ito. Through MIPS, we identify the project. Through PCMA, we monitor the project. So hindi ho ata tama na magkaiba ang coordinates sa MIPS at PCMA. Will you agree with me? Mr. Chair, sobrang agree po kami dyan, no? Tamang-tama po yung inyong sinabi. Kaya nga po meron po kami mga reforma ngayon to implement itong mga bagong systems, to improve the systems. In fact, meron nga po kaming foreign assisted project to reform this application para nga po isa na lang ang coordinates na gamit po natin. This on top po ng aming nilaunch na transparency portal. Moving forward po, we also intend to have satellite images to monitor po ang aming mga proyekto para nga po to lessen the human intervention. Kasi Yusek Bernabe, habang may mga gray areas tayo na ganito, yung mga malilikot ang isip, nakakapag-isip ng how to make money because there's a gray area. Dala-dalawa po yung ika nga coordinates natin. Pero kung iisa lamang po ito, wala hong kawala, di po ba? Tama po kayo, Mr. Chair. Mr. President, just